Si Marta ay kilala sa kanilang baryo bilang matapang at prangka na babae. Hindi siya takot makipagtalo at laging sinasabi ang lahat ng nasa kanyang isipan kahit pa makasakit ito ng damdamin ng iba. Sa kabilang dulo ng baryo, nakatira si Aling Tasya, isang matandang babae na hinihinala ng marami na marunong ng kulam at itim na mahika. Iniiwasan nito ng lahat dahil sa kilalang kapangyarihan. Pero si Marta, hindi natatakot sa kanya. Isang araw, dumaan si Marta sa harap ng bahay ni Aling Tasya. Nakaupo ito sa pintuan at tahimik na nakatingin sa mga dumadaan habang humihigop ng mainit na kape. Noong dumaan si Marta, aksidenteng natapakan niya ang mga tuyong dahon at sanga na inilatag ng matanda. Agad na tumayo si Aling Tasya at galit na kinausap siya. Bakit mo tinapakan ng mga binibilad ko, Marta? Alam mo bang may gamit iyan? Tanong ng matanda sa matinis na boses. Sa halip na humingi ng paumanhin, sumagot ng pabalang si Marta. Bakit mo ba inilalatag ang mga basura sa daanan? Daanan nito ng tao, hindi tapunan ng iyong mga kalat. Huwag mo akong takutin sa iyong mga sinasabing kapangyarihan. Hindi ako naniniwala dyan. At saka siya naglakad palayo habang nagbubulong-bulong ng kung ano. Tinignan lang siya ni Aling Tasya ng matagal at bumulong ng mga salitang hindi maintindihan. Sa huling bahagi, narinig na lang ni Marta ang sinabi nito. Dahil hinamak mo ko, matututo kang maniwala kapag huli na ang lahat. Noong una, walang nangyari. Tinawanan lang ito ni Marta at ikwinento pa sa ibang kapitbahay para pagtawanan ng matanda. Pero pagkalipas ng 3 araw, nagsimula ang lahat. Biglang sumakit ng husto ang buong katawan ni Marta. Parang dinudurog ang kanyang mga buto at laman. Pumunta siya sa doktor pero walang nakitang sakit sa kanya. Wala ring gamot ang nakagagaling. Habang tumatagal, lalong lumalala ang nararamdaman niya. May mga umuusbong nakakaibang bukol sa kanyang balat at pakiramdam niya ay may mga gumagapang sa loob ng kanyang katawan. Tuwing gabi, nananaginip siya. Nakikita niya si Aling Tasya na may hawak na maliit na manika na puno ng karayom. Sa bawat tusok ng matanda sa manika, nakakaramdam si Marta ng matinding hapde at sakit sa bahaging iyon ng kanyang katawan. May mga gabi ring gumigising na lang siya dahil sa matinding kirot at nakikita niyang parang may anino na nakatayo sa paanan ng kanyang higaan, nakatingin at tumatawa ng tahimik. Natakot na ang pamilya ni Marta. Naalala nila ang pagtatalo ng matanda at si Aling Tasya. Agad silang lumapit sa isang kilalang manggagamot para humingi ng tulong. Pagkakita pa lang ng manggagamot kay Marta, alam na niya agad ang nangyari. Kinulam kayo, sabi ng manggagamot ng seryoso. May inilagay siyang bagay sa inyong bahay na nagiging daan ng kapangyarihan niya. Kailangan nating hanapin niyon at sirain, kung hindi, tuluyan kang mamamatay. Hinalungkat nila ang buong bahay hanggang sa makita nila sa ilalim ng higaan ni Marta ang isang maliit na pakete. Gawa ito sa tela, puno ng mga karayom, mga buto ng hayop, at buhok ni Marta na kinuha niya noong nagtalo sila. Sinunog nila ang pakete habang binibigkas ng manggagamot ang mga dasal at orasyon. Sa parehong oras, sa kabilang dulo ng baryo, narinig nilang sumigaw ng napakalakas si Aling Tasya na parang nasusunog din siya. Pagkatapos noon, dahan-dahang nawala ang sakit sa katawan ni Marta at bumalik siya sa dati. Pero hindi na siya muling naging pareho sa kung ano siya dati. Lumapit siya kay Aling Tasya para humingi ng tawad pero wala nang buhay ang matanda nang dumating sila. Natagpuan na lang itong walang buhay sa loob ng bahay at sinasabing binalikan nito ng sariling niyang kulam. Mula noon, naging mapagpakumbaba na si Marta. Natutunan niya ang isang mahalagang aral. Huwag mong hahamakin o gagalitin ang mga taong may alam na mga bagay na hindi nakikita ng ating mga mata. Dahil ang galit nila ay kayang sumira ng buhay mo habang buhay. Hello mga mahal! Ang istoryang inyong napakinggan ay pawang kathang isip lamang. Ganun pa man, huwag kakalimutang magdasal at laging mag-ingat. Huwag din kalimutang i-like, i-share, i-follow ang ating page at mag-comment sa ating story para ma-shoutout kita sa ating mga susunod na upload. Maraming salamat sa pakikinig. Ingat!